Hi! Welcome sa YouTube channel ko. Tara, samahan niyo ako! Sa Ning Dako TV. Bago ko ipatuloy, mag-shoutout muna ako. Shoutout kay Tilma de Los Santos. Shoutout sa iyo. Shoutout kay Philip Abi at kay Gilmore. Shoutout sa inyo. Pasensya na kayo, hindi ko basta sina-shoutout ko sa iyo at saka yung nag-subscribe sa akin na bago. Maraming salamat at nag-subscribe ka sa akin. Sina-shoutout ko lahat na nag-subscribe sa akin. Ang bago ko mag-umpisa sa aking content ay muli po ayayahan ko kayo na i-follow nyo, i-subscribe muli at i-like, i-comment nyo po si Ning Dako TV sa channel niya. Maraming salamat sa inyo at tuloy-tuloy po ang subscribe ko po, ang pag-angat po ng ating YouTube channel. Maraming salamat sa inyo. Utang na loob ko po yan sa inyo. At ang pag-usapan natin ngayon ay ang tungkol sa ano ba talaga ang naramdaman o yung pagsisilos ng legit sa kabit. Kasi ang lalaki, pag may asawa, ang pinagsisilusan ng asawa ay yung masisira ang pamilya niya, walang ama ang anak niya, at inagaw ang pinakamamahal niya, at nasasaktan siya. Yan ang kadalasan na naisip ng legit. Pero bakit na masabi pa natin na masilusa ang kabit kaysa legit? Kasi ang lalaki nangabit at nangabit. Ibig sabihin, dalawa ang kabit niya sa isang pamilya. Kasi halimbawa, nagkabit siya sa una. Ngayon, nagkabit siya ng pangalawa. Ang pinakamasakit diyan, hindi masyado nasaktan na yan ang legit diyan, kasi ang sabi ng legit, hayaan mo siya, magsawa yan at magsawa, mahihinto yan, basta ang kita niya akin. May mga babae na ganyan. Pero yung kabit na unang kabit, yun ang pinakamasakit para sa kanila kasi sila na ang kabit eh. Sila na ang may trono. Sila na ang may hawak ng korona na kabit. Sila na yung feel nila, mas mahal na sila kasi ginkabit pa sila ng lalaki na may asawa naman. Ibig sabihin sila na itong pinakamamahal kasi nagawa pa ng lalaki na kabitin siya. Siya na ang may trono o may koronang kabit. Ngayon, pag mangabit ulit ng pangalawa yung lalaki, mas masakit doon sa first kabit kasi siya na nga itong may trono. Ibig sabihin, hindi pa siya ang tunay na kabit kasi may pangalawang kabit pa. Ibig sabihin, mas mahal yung pangalawang kabit ikumpara sa kanya. Kaya maliban sa silos na roon sa legit o sa asawa, nagsisilos pa siya dito sa pangalawang kabit. Kaya dubli ang naramdaman niya. Mas masakit, mas dumurugo ang puso niya kasi ang akala niya siya na ang may corona na kabit. Kaya sorry po sa mga kabit diyan, sorry sa mga kabit. Totoo naman nga kabit kayo kung talaga nangangabit kayo eh. Totoo naman po eh. Pero wala akong binabanggit na pangalan, hindi ko sinasabi kung sino man yan kayo. Basta pinapaliwanag ko lang na mas masakit ang naramdaman ng first kabit doon sa legit. Kung ang lalaki ay mangabit ulit ng pangalawa. Kasi isipin niya, akala niya siya na tong kabit, siya na tong mahal, siya na tong priority, bakit may pangalawang kabit pa? Ibig sabihin, hindi pa siya ang tunay na kabit kasi may pangatlo pa. Mas mahal yung pangatlo kasi biro mo dalawa ang nilampasan, yung legit at saka first kabit at saka yung pangatlong kabit. Kaya mas masakit, masilusa ang unang kabit ikumpara sa legit. Ngayon, ang kuminsan ang mangyayari diyan, yung pangalawang kabit nagsusumbong doon sa legit, nag-close ang legit at saka yung unang kabit dinudumog nila ngayon o pinupuntahan nila ang pangalawang kabit.
Kaya yung mas mahal yung pangalawang kabit, pinagtutulungan naman ng legit at saka ng unang kabit. Iyan ang mga kadalasan na nangyari na kuminsan kay Sir Tulpo makita mo. O, ako po ang unang kabit. Sino? Ako po yung pangalawang kabit. Bakit mas nasasaktan pa kayo? Bakit kayo pa nagreklamo no samantala yung legit hindi nagreklamo. Ganun yun eh. Mas masakit para sa kanila kung ang lalaki ay magkabit ulit ng another. Kaya kasi siya nang may hawak ng trono, siya nang may korona na bilang kabit. Yun pala may kasunod pa na kabit. Yan. Yan ang naramdaman kung bakit masabi natin na masilusa ang kabit ikumpara doon sa legit. Kasi ang legit parang immune na yan eh, parang manhid sa ginagawa ng asawa niya. Kasi kuminsan ang mga lalaki kung bakit sila gumaganyan, dahil sa kumikita na sila, may pera na sila. At ito naman ang masasabi ko sa mga legit. Wala akong pakialam sa mga kabit. Sorry sa inyo kung maapakan ko naman kayo. Wala akong binabanggit na pangalan at hindi ko nila lahat. Basta nagsasabi lang ako ng katotohanan. Pag ang asawa mo, para ito sa mga legit, pag ang asawa mo ay ang kabit, 1, 2, 3 hanggang 5, huwag ka mabahala kasi tumitikim lang yan, nagpaparami lang yan. Gusto niya lang tikman lahat ng mga potahe. Pero kung ang kabit ng asawa mo ay isa lang, pumunta ka na sa simbahan ng Quiapo at lubuhod ka na doon at manalangin ka na. Dahil iwanan ka na yan talaga. Pag isa lang ang kabit ng asawa mo, dahil totoong iwawanan ka na niya. Kaya magpasalamat kayo kung ang kabit ng asawa nyo ay 1 hanggang 5. Kasi, hindi kayo iwanan yan. Hindi kayo iwanan yan. Tumitikim lang siya yan. Iyan ang mga lalaki na nagsasabi na kailangan magparami, huwag bawasan. Yan ang mga katwiran ko minsan ng mga lalaki na nangangabit ng marami. At saka, na-enjoy sila. Natitikman nila ang lahat na gusto nila. Lahat ng babae, di ba kuminsan ang gaganda na ano nila. Basta may pera lang sila, ang kuminsan ang gaganda, ang pumapatol sa kanila, mga ganun yan. Yung tuwa sila. Pero kung isa lang ang kabit ng asawa mo, lumuhod ka na sa Quiapo kang manalangin dahil iwanan ka na niyan. Kasi talagang seryoso at talagang mahal niya talaga ang babae pag isa lang ang kabit ng asawa mo. Kasi, kaya, ito lang ang pinakapunto ko. Mas matakot kayo kung isa lang ang kabit ng asawa mo, ikumpara sa marami. O, pag marami ang kabit ng asawa mo, baliktarin ko, huwag kang matakot dahil hindi totoo yan, hindi kanyan iwanan. Pero pag isa lang ang kabit ng asawa mo, matakot ka dahil talagang totoong iwanan ka. At papalitan ka na talaga. Yan ngayon ang uso ngayon sa buong mundo. Hindi ko sinasabi na kung dito lang sa lugar. Sa buong mundo, maraming nangyayari na mga paiba-iba. Mayroong pinapatay ang babae. Lahat ng mga kadimunyuhan, lahat ng mga pangyayari na hindi karapat-dapat ay nangyayari. Kaya sa susunod, talagang mas marami pa akong i-share sa inyo kung bakit, kung anong nangyayari talaga sa mga kabit, yung mga kabit. Kaya hindi tayo dapat magkabit kasi malaking hassle, malaking problema dumarating sa buhay natin pag mangabit ka talaga. O babay, I love you. Sobra na naman ako sa oras. God bless you.